Natuklasan ng mga mananaliksik ang kakaibang radio signal na nagmumula sa malayong kalawakan. Maaaring ang mga misteryosong radio waves na ito ay galing sa pagsabog ng isang cosmic energy na mula sa malayong neutron star. O maaaring nadiskubre ng mga scientist ang isang mataas at advanced na sibilisasyon na 90 light years ang layo mula sa ating mundo. Kung ganun, anong uri ng sibilisasyon ang may kakayahan na gumawa ng ganun kalakas na signal? Gayunpaman, may paraan ang mga siyentipiko para i-classify ang sibilisasyon, at ito ay tinatawag nilang Kardashev scale. Ito ay isang scale na sumusukat sa isang teknolohikal na kakayahan ng isang sibilisasyon para mag-harness ng enerhiya. Ito ay isang hypothetical scale na ngayon ay mayroon ng 5 o higit pang antas. Ngunit karamihan sa mga siyentipiko sumasangguni lamang sa mga naunang scale. Pero huwag kayong mag-alala, tayo pa din yung sibilisasyon na alam natin. Kung titignan sa scale, tayo pa din ay nasa type 0. Sa yugtong ito ay nagawa na nating gamitin ang ilan, ngunit hindi lahat ng potensyal na enerhiya ng ating planeta. Kumukonsumo tayo ng 18 watts ng kuryente bawat taon, at kung gusto nating maging type 1 civilization, kailangan nating kumonsumo ng 500 beses pa kesa sa nakokonsumo natin ngayon bawat segundo. Para magawa ito, kailangan nating mag-ipon at gamitin ang lahat ng available na enerhiya na pwede nating makuha sa mundo. Kabilang ang lahat ng mga materyales gaya ng fossil fuel, mga bulkan, lindol o kahit ang pinakakonting sinag ng araw na umaabot sa planeta. Sa rate kung saan matutukoy ang pag-unlad natin ngayon ay posible na tayo ay nasa type 1 na uri ng sibilisasyon na sa loob ng susunod na 200 taon. Ngunit anumang sibilisasyon ang matuklasan ng mga siyentipiko mula sa malayong lugar ng kalawakan, ay maaaring ito'y isa ng type 2 o mas mataas pa. Kapag ang ating sibilisasyon ay may kontrol na sa lahat ng enerhiya sa ating planeta, ay malalagpasan na natin ang type 1 na sibilisasyon. At dahil dun ay kailangan na nating gawin ang susunod na hakbang, at ito ay pataasin ang pagkonsumo ng enerhiya ng 10 bilyong beses kaysa dati. Para magawa ito, kailangan nating gamitin hindi lang lahat ng solar energy na umaabot sa Earth. Kakailanganin natin ang lahat ng enerhiya na nilalabas ng ating bituin. Kung may type 2 na sibilisasyon ang nabubuhay, malamang na gumagamit sila ng hindi kapani-paniwalang sistema gaya ng Dyson Sphere. Itatayo nila ang megastructure na ito sa paligid ng kanilang bituin upang kolektahin ang lahat ng enerhiya na inilalabas nito sa bawat direksyon. Maaari pa silang gumawa ng iba pang Dyson Sphere sa paligid ng unang Dyson Sphere upang matiyak na walang makakatakas na enerhiya sa bituin. Ngunit hindi madaling gumawa ng ganitong klase ng teknolohiya, kaya't mga advanced na sibilisasyon lang ang makakagawa nito dahil sa ang Dyson Sphere ay mas malaki pa kaysa sa bituin na kinokolektahan niya ng enerhiya. At kung ang mga megastructure na ito ay mas malaki pa sa bituin, ay malamang madali lang ito maispatan, di ba? Well, ito ay maaaring nakakalito. Kapag natapos na ng isang sibilisasyon ang pagbuo ng Dyson Sphere, ang megastructure ay haharangin ang halos lahat ng nakikitang liwanag mula sa bituin nito. Ang isang sibilisasyon na ganito ka-advance ay maaaring gumawa ng sarili nitong solar system na hindi nakikita. Maswerte tayo na hindi lang sa nakikitang liwanag ang paraan upang makita ang isang bituin. Kahit na may Dyson Sphere na nakaharang sa liwanag nito, ang star ay maglalabas pa rin ng init at maaaring makita ang bituin sa pamamagitan ng infrared light na nilalabas nito. Ngunit hindi lang iyon ang tanging paraan upang matuklasan ang isang sibilisasyon na ganun ka-advance. Natatandaan niyo ba yung kakaibang signal? Ito ay nagmula sa layong 90 light years mula sa Earth na nagmumula sa bituing HD 11644595. Ito ba ay malakas na radio signal na nilikha ng isang lahi ng alien at sadyang itinutok sa Earth? Ang isang sibilisasyong makakagawa nito ay kailangang maging mas maunlad kaysa sa atin. Ang Type 2 na sibilisasyong ito ay magagawang gamitin ang lahat ng bagay sa bawat planeta sa solar system nito o higit pa. Maaaring gumawa sila ng mga fusion reactor
na nag-o-orbit sa kanilang planeta na pinapagana ng gas mula sa ibang mga planeta na mayaman sa hydrogen. At maaaring nagmimina sila ng mga mahahalagang metal mula sa mabatong mga planeta tulad ng Earth. Maaari nilang ite-reform ang iba pang mga planeta upang matirhan nila. Ang alien na sibilisasyong ito ay nasa stage ng Kardashev scale kung saan magagawa nilang makabisado ang interstellar travel. Kung ito ay totoo, walang dahilan para sila ay magtago, diba? Well, hindi naman ito ganun kadali. Sa lahat ng makabagong teknolohiya na mayroon sila, marahil ay naghihintay lang sila na makahabol tayo. At sa ganoong paraan at nagtagpo ang ating sibilisasyon, makakasabay tayo sa kanila at malay natin, maging katuwang natin sila. Hindi natin alam, maaari silang maging napaka-advanced at hindi na sila ganap na biological na lahi. Maaari silang maging mas katulad ng mga cyborg na may halong pagka-robotic at organic material. Ang isang advanced na mundo tulad nito ay magnanais na umangat pa sa Kardashev scale. At habang sila ay nagiging isang Type 3 civilization, aasa sila sa ibang bagay maliban sa enerhiya ng sarili nilang star system. Gagamitin nila ang enerhiya ng ilang bituin sa kanilang galaksi. Sa ganitong kalaking enerhiya, ang isang sibilisasyon ay hindi magkakaroon ng problema sa pagtugon sa patuloy nitong lumalaking pangangailangan sa enerhiya. Kung sakaling naging ganito tayo ka-advance, mayroon tayong 100 bilyong bituin na magagamit sa Milky Way Galaxy. Ang isang sibilisasyong tulad nito ay walang alinlangang mamumuno sa kanilang galaxy at magkakaroon sila ng kakayahang ilipat ang buong star system at pagsama-samahin ito para makakuha ng enerhiya kung kakailanganin nila ng mas maraming enerhiya. Marahil ay mayroon na talagang Type 3 na sibilisasyon. Well, ang totoo, inihayag ng mga siyentipiko na mayroon silang natagpuan na 2 galaksi na may lubhang kakaibang dami ng infrared light. Ito ay isang bagay na karaniwan nating napapansin sa mga kalawakan kung saan ang mga bagong bituin ay ipinanganak. Ngunit ang ilan ay hindi pangkaraniwan at ang biglaang paglitaw ng infrared light ay maaaring mga hulugan na nakita na natin ang mga unang palatandaan na ang mga sibilisasyong mas advanced kaysa sa atin ay umiiral na, hindi lang natin alam.